Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Hi, good morning po sa bawat isa. It's happy Saturday morning to each and every one of us. Ngayon nga po pala, nandito pa tayo sa camp sa Doña Jovita, Paso, Laguna. And it is really an exciting day ahead dahil natapos na po ang ating day 1, 2, and 3 bukas na. Kaya salamat po dahil meron tayong magandang devotion for today na nagpapaalala ng journey natin sa buhay na ito. Tayo po ibabasa sa Deuteronomy 28:53 to 57 at may title na The Tragic Consequences of Rejection and Desperation. Atin po itong basahin sa Tagalog. Kapag kinubkob kayo ng inyong kaaway sa tindi ng inyong gutom ay kakainin nyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. 54, magiging maramot pati ang pinakamabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. 55, sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. 57, maging kasisilang na sanggol at ang anak na kanyang sinilang ay pagdadamot niya, lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang aabutin niyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng kaaway. Talagang horrific, nakakatakot yung panahon na ito, no? Tayo po ay manalangin. Aman Diyos, salamat po. Sa umagang muli, kami ay nagpapasalamat sa good reminder mo sa amin ng aming buhay sa panahon na ito ngayon. At salamat po dahil meron kang lesson na pinahayag sa amin ng pagiging masunod. Bless us, Lord, maging ang Holy Spirit ang siya po magturo sa akin in Jesus' name. Amen. At dito nga po sa ating binasa, paano natin ito maunawaan? Kasi po yung panahon na ito po ay isang eksena ng consequences of disobedience to God's commands na kanyang pinahayag. Talagang ang passage na ito ay sa panahon na ang mga Israelites ay nakakaranas nito due to the rebellion against God. And sila po ay haharap sa severe hardship, including devastating siege or pagkubkob sa kanila laid upon the cities by their enemies. At ang resulta po nitong siege na ito, pagkubkob, ang mga tao ay madadala sa desperation, yung kawalang pag-asa na. Ano po, and they resort to, yun nga, unthinkable acts. Hindi mo akalain nakakain sila ng tao at including eating their own children. At yung pong tatandaan na thriving city po dati, o thriving nation ang Israel, pero dahil nga po sa kanilang disobedience, talagang nagsuffer sila ng horror sa kanilang buhay. Talagang punishment ay dumating. Kaya nga po yung tragedy o tragic, talagang yung consequences, ito yung mga bunga at kinahinatnan ng kanilang pagtanggi sa utos ng Diyos. Sila ay nagkaranas ng desperation at kawalan ng pag-asa. Talagang under siege po noon, kaya talagang makikita natin dito na walang tanim, walang mga hayupan dahil kinukubkub nga sila na yan po, pag sila po ay nagkaroon ng siege, inaabot po yan ng buwan. At sa kanilang pakikipagdigmang ganyan, may mga baon na po silang supplies niyan. At dito po nga po yung makikita natin na talagang napakatinding repercussion ng disobedience ng bawat isa. At ano po ang halaga nito sa atin? Sapagkat ito po ay may parallel din na biblical passage sa Lamentations 4:10 and 2 Kings 28-29 na nire-reinforce nito ang bigat ng message ng Deuteronomy sa pamamagitan ng hindi mo pagsunod sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Siya ang Diyos na slow to anger talaga. At ito po sa panahon natin to, ang passage po na ito ay nagbibigay ng reminder sa danger po ng spiritual and moral decay, ang pagkasira ng ating spiritual and moral decay. Sa panahon po na ito, makikita natin talagang last days na, lawless na, may lawlessness na, kainan, inuman, everything na gusto ng laman nandyan at nagkakaroon ng erosion ng values and principles na nagdadala sa atin sa devastating outcomes. Kaya ito po ang ating pinag-uusapan ngayon ay paalala
ng Diyos sa atin na malayo tayo sa tukso ng panahon. Napakarami pong tukso ngayon. Talagang kung wala ka sa Panginoon, baka ikaw ay nadadala. Kaya nga po yung struggle nila dito, hindi lang po personal, pati national po ito. Kagaya ng ating bansa ngayon, dumadanas ng kakaibang administrasyon. Pero alam natin, God is in control. At ang application po natin dito ay magpapatunay na ang Diyos lamang ang pagbibigay sa atin ng protection, tagumpay. Nawa ang passage na ito ay maging wake-up call sa paglalagay natin sa ating spiritual, sa ating faith na daladala natin. Itong takeaway natin, lagi tayong may faith. Tayo po ay mag-reflect kung ano ang impact ng paglayo natin sa plano ng Diyos. Yakapin po natin ang pagiging masunurin o obedience at upang ma-fulfill natin ang ating destiny sa Panginoon. At ating pong isipin din na kung minsan dumadaan tayo sa doubt o minsan parang feeling mo wala na ang pag-asa. Wake up, sisters and brother. God is in control. Kailangan nating pag dumagat natin ganong oras o isipin, i-realign natin ang ating action sa God's divine guidance sa atin at bigyan natin siya ng parangal sa ating buhay. Salamat po sa umagang to, pagpalain ng bawat isa. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita na nagpaalala na maging matatag kami sa panahon ng mga pangailangan, sa panahon ng problema, at maging masunurin kami. Salamat po sa aming bansa na tutubusin mo sa kamay ng kaaway, Panginoon. Magi sa eleksyon namin, Lord, pakusapan mo ang kanilang puso, biguin mo ang plano ng mga pandaraya, Panginoon. Tulungan mo po ang mga leaders namin na tuwid, Lord, na mag-speak up sila for good. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. Amen. Muli po inaanyayahan ko kayong makinig bukas para sa panabago na namang episode ng ating TMSL. Good morning po sa bawat isa and may God order our step in Jesus' name. Amen. Good morning sa bawat isa. Pastor Rafael here po. Nagsasabing a very good Saturday morning to all. Amen.